Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng De La Salle University kontra sa kupunan ng PBA. Oo, tama kayo nang narinig mga ropa, kupunan ng PBA na Converge. Ito ang full game analysis at breakdown ng isang professional basketball team na Converge kontra sa isang college basketball team na De La Salle University. Okay game, entering first quarter mga ropa, it's all about Converge. Sa opening quarter pa lang mga ropa, maagang natambakan or nalayuan sa puntos ng Converge ang kupunan ng De La Salle University. Pero ang napansin ko dito, sa kabila na natambakan agad ng Converge ang kupunan ng De La Salle University sa score na 10-0, sa mga puntos na yan ng Converge, notable ang depensa na ginawa ng DLSU sa kanila. Zone defense ang ginamit ng DLSU, pero tong zone defense na to is napakahigpit. Dito ba lang masasabi natin na maaaring maging first advantage ng DLSU sa game na to ay ang kanilang defense. Perfectly executed yung zone defense nila dahil kapag may sasalaksak sa loob, nakaka-rotate ng maayos sa mga players nila pag na-kick out sa labas ang bola. Sa ganitong defense ng DLSU, makikita natin yung pressure at hustle na ginagawa nila. Sa ganitong forma kasi ng depensa mga ropa, lalo na kay start pa lamang ng game, makikita nating malakas talaga ang defense ng kupunang ito. Pero props pa rin sa mga players ng Converge dahil kahit lahat ng tira nila ay contested, nagawa nilang i-shoot ang lahat ng ito kung kaya tumabante sila sa score ng 10-0. Sa play na to, bigyan natin ng props si Kevin Kiambao. Actually, ang ganda na ng advantage ng kabantayan niya dito Kaya si point guard pinasa na yung bola sa kanya kasi isang push na lang, easy 2 points na agad yan. Pero kahit alanganin sa pwesto at medyo naitulak pa ng kalaban itong Kiambao, biruin nyo natalon pa rin niya yan ang pagkataas-taas kahit yung kalaban niya nagulat at napatingala sa sobrang taas ng reach ni Kevin Kiambao dito. As a result, steal lang nangyari. Ito na nga yung sinasabi ko na maganda talaga ang depensa ng DLSU. At eventually, defense turns into offense at nakakuha sila ng easy 2 points. Another defense masterpiece para sa DLSU. Another zone defense again. Butata sana tong player ng Converge dito Pero may foul. Ang tanong, ref, foul ba talaga? De, biro lang. Pero parang hindi makapaniwala si Kiambao sa tawag no? Pero walang magagawa, pito ni ref, foul talaga yun. Parang nagulat ang team ng DLSU dito sa Converge dahil halos lahat ng tira ng Converge ay pumapasok para sa kanila. In terms of defense naman ng PBA team na Converge, zone defense din ang kanilang gamit. Parehas din ang sa DLSU. Ang napansin ko lang na pagkakaiba dito, mabagal ang rotation ng players ng Converge kumpara sa players ng DLSU. Nang kinik-out na ng DLSU ang bola sa 3 points, parehong malayo ang help defense. Kung kaya't naka-open 3 points, tas wala pang bantay, ilista na yan. Bago magtapos ang first quarter, nakakuha ang DLSU ng 2 3 points at nakagawa sila ng isang run kung kaya't nakatigid sila sa score sa Converge Fiverexers. Nagparamdam na rin ang newly recruit big boy na Gilas Pilipinas player na si Mason Amos. Sa huling seconds ng first quarter, nakakuha ng napakagandang inbound play ang Converge. Basket 3 points para sa kanila. I-replay natin ang nangyari dito mga ropa. Dito nagsimula ang play sa napakagandang screen na to. Kung mapapansin nyo inbounder, ang hinihintay niya lang talaga ay maset yung screen at makatakbo yung shooter sa kanyang designated na pwesto. At nangyari nga yun dahil sa napakagandang screen na to, kung kaya't hindi na nakahabol ang player ng DLSU sa open 3 points. Dahil open, walang hindrance ang shooter, kung kaya't mas madali niyang na-shoot ang 3 points. Kung kaya't natapos ang first quarter sa score na 30-26, lamang ang Converge ng 4. Sa pagbubukas sa second quarter, trading basket to basket ang dalawang koponan. Pero this time, dahil sa steal na ito ni Michael Phillips at sa kanyang coast-to-coast pass break na nag-end up sa isang electrifying dunk, first time nakuha na ng DLSU ang lamang sa PBA team. Sa sobrang ganda ng dunk, kahit mismo si referee ay napa-appear kay Phillips. Ito ang malupit sa newly recruit big boy na Gilas Pilipinas player ng DLSU. Kahit ang laking tao, nakita nyo yan, pumull up siya sa 3-pointer. May laro na siya sa loob, pati ba naman sa 3-pointers, talentado din. Dito sa second quarter, mga ropa, may napansin akong ginawa ng Converge. Nagbalik sila sa kanilang zone defense to man-to-man defense. Ang naging problema nga lang dito ay parang gustong-gusto ng DLSU ang ganitong depensa. Nag-set sila ng 2 pick and roll play at dahil man-to-man defense nga nangyari, mas nagkaroon sila ng chance para salaksakan or pasukin ng loob ng Converge. Ito ba yung isa sa pick and roll play, pero dahil nabasa na ng guard ng DLSU, nakita niya na medyo malayo yung switch defense kung kaya't nagkaroon siya ng malaking space para sa 3 points. Tinira niya na yan, libre basket naman, good decision making para sa guard ng DLSU. Ganito kadelikado ang team ng La Salle. Para silang veterano kung maglaro. Na-anticipate niya dun sa first pick and roll nila ni Kiambao na medyo nakaabang sa ilalim ng switch defense sa kanya
Kung kaya't sa pangalawang pagkakataon, itinira niya na lang sa 3 points dahil nakaabang sa ilalim hindi nag-switch agad sa ibabaw. Sa senaryong ito, unti-unting nakalayo sa score ang koponan ng DLSU. Medyo natameme dito ang koponan ng Converge. Sa 3-point attempt ng Converge, tinawagan ang unsportsmanlike foul ang DLSU dahil nakaabante ang kanyang paa sa landing spot ng player ng Converge. Ngayon mga ropa, sa mga uling minuto ng second quarter, ang full transition defense ng Converge ang dumali sa kanila. Samantalang napakagandang transition offense naman ng DLSU ang naging susi ng koponan ni Kevin Kiambao para malamangan sa score ng malaki ang koponan ng mga players ng PBA. Walang naging sagot ang mga players ng Converge sa pass break offense at transition offense ng DLSU. Kung kaya't nagtapos ang first half nang may baong kalamangang 14 points ang koponan ng DLSU sa score na 64-50. Sa pagbubukas ng third quarter, DLSU is all over Converge. Hindi talaga nila mapigilan ang fast break points ng Lasal. Kung kaya't lumobo pa ang kalamangan ng Lasal sa 18 points, 74-56. Hindi pa rin nagbabago ang ginagawang depensa ng DLSU sa kanilang zone defense. Mabuti na lang mga ropa, kahit tambakol na ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Converge. At syempre, mahirap na matalo sa kamay ng isang college team kung gayon sila isang PBA team at mga pro players. At sa wakas mga ropa, nagkaroon na rin adjustment sa defense sa koponan ng Converge. Napansin ko dito na nag-combination defense na sila. Effective naman ito dahil nakakuha sila ng ilang steals sa defense na iyan. Nang magpalit sila ng depensa, dito nakakuha ng momentum ang koponan ng Converge. Ang run nila na ito na nakahabol sila ay props kay BJ Andrade dahil nagpakawala siya ng mga 3 points. Bumaba sa hanggang 6 ang lamang na lamang ng DLSU bago ang buzzer-beating 3 points na ito ng player ng Lasal. Binuksan ni Michael Phillips ang fourth quarter with a block with Alex Sackton at another monstrous dunk na naman ang kanyang ginawa for 2 points. Pero matindi talaga ang kapit ng mga players ng PBA dahil sa mga opening minutes ng fourth quarter, dito na sila sumagasa. Magkakasunod na puntos ang kanilang ginawa, mapa 2 points man yan or 3 points. Nilalamon nila ang depensang hinahain ng Lasal sa kanila. Kung kaya naman eventually, 2 puntos na lang ang kalamangan ng DLSU. Naging isang exciting game at crucial game ang laban. Nagpalitan ng 2 koponan ng kanilang mga score sa mga huling minuto ng laro. Nakatabla pa nga ang koponan ng Converge sa score na all 101. Yun nga lang ay na-foul ang DLSU kung kaya't nag-take sila ng 3 free throws. Dito nagkaroon ng kalamangan ng koponan ng Lasal ng 3 puntos. Sumagot naman ang Converge sa napakagandang spin move na ito to the basket. Nakakuha pa ng crucial steal ang koponan ng Converge kung kaya't nakadikit sila sa score sa DLSU. Isang minuto na lang natitira, 113-111 ang score at lamang ang koponan ng Lasal. Tatablasan ang koponan ng Converge, yun nga lang ay access denied para kay Michael Phillips. At dahil pa sa block na ito, nagkaroon ng fast break points ang Lasal. After ng block ni Phillips, si Kevin Kiambao naman ang sumunod na naka-block, ngunit tinawagan ito ng foul ng referee. Pero ayon kay KQ, bolang-bola daw at walang foul. Isang crucial block din sana ito kung nagkataon. Para sa huling play ng Lasal, na-open sila sa 3 points kung kaya't naipukol ito ng maayos. At ito ang sumelyo sa pagkapanalo ng Lasal kontra sa PBA team at sa mga pro players na Converge 5Rexers. Pero ano ba talaga nangyari sa play na iyon? Bakit na-open ng Lasal sa 3 points? Actually, man-to-man defense naman ang ginawa ng Converge dito. Yun nga lang ay akmang sasalaksak itong si Kevin Kiambao. Kung kaya't nirespeto niya ito at help defense sana siya, yun nga lang ay naipasa ni KQ ang bola sa 3 points. Na-open ang player, malamang ang gagawin niyan titira. Kung kaya't ito na ang sumelyo sa pagkapanalo ng Lasal kontra sa Converge. Kayo mga ropa, ano masasabi nyo na tinalo ng DLSU o Lasal ang koponan sa PBA? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.